Okay, magandang gabi mga brads, no? At nagbabalik na naman nga tayo para mag-review ng laro ng mga chess players na mas magaling kesa sa atin. At sa gabi pong ito, ang larong re-reviewin natin ay sa pagitan ni Grandmaster Wesley So laban kay Grandmaster Magnus Carlsen. Ito ay nangyari taong 2020. Blitz ang kanilang laro, 5 minutes. Puti si Wesley, itim naman si Magnus. Tignan na po natin kung ano nangyari sa kanilang laro. Tumira lang si Wesley So ng e4. Sagot naman ni Magnus ng c5. Then nag-knight to f3, knight to c6. After knight to c6, si Wesley ay tumira ng bishop to b5. Inatake ang kabayo sa c6 pero nag-g6 lang si Magnus. Tinikman ni Wesley ang kabayo sa c6, binawi yan ng pawn, then nag-d4. After d4, nag-c takes d4, then queen takes d4, kung saan nagkaroon ng atake sa tore sa h8. Kaya si Magnus ay tumira ng f6 para harangan. After f6, sinagot lang yan ng c4, then nag-e5, inatake ang reyna, umatras yan sa c3, then nag-d5. Ang d5 po ay good move, pero may mas magandang tira, knight to e7. Dahil sa tiradang d5, nagkaroon po ng c takes d5, great move na nakita ni Wesley So. Binawi yan ng pawn, then meron ng queen to c6, check. Hindi lang naka-check ang hari, may threat pa sa tore. Publikado, pwersado, ang tanging magagawa ng itim, iharang ang bishop. Nakita yun ni Magnus, bishop to d7. So naharangan ng check, nasuportahan pa ng queen ang rook sa a8. Yun nga lang, tatakpan din ang queen na sumusuporta naman sa d5 pawn. Tinikman niya ni Wesley So, then nag-knight to e7 lang, pero mas maganda daw kung inilabas na ang bishop at inatake ang hari. Nag-queen to d1 lang, umuwi ang reyna, no, sa kanyang starting square, na sinagot naman ng queen to a5. Check. Hinarangan niya ng kabayo by playing knight to c3. Hindi lang siya basta humarang, na i-develop pa ang minor piece na kabayo. After knight to c3, nag-queen to a6 lang si Magnus with the intention na hadlangan pa rin na hindi masyado maging madali para sa puti. Hindi basta-basta na makapag-castling. Kaya nag-queen to a6. After queen to a6, sinagot lang yan ni Wesley So ng queen to e2. Hinarangan lang yung queen sa pag-control ng diagonal at ng f1. Dito, kung hindi yan papalitin ni Magnus, magka-casting na si Wesley. Kasi may harang na eh. Kaya pinalit na yan ni Magnus. Nag-queen takes e2. After that, nag-king takes e2 naman si Wesley. Hindi na knight ang ipinangkain, no? King na ang ipinangkain dahil wala na rin namang balak na mag-castling ang puti. Total, wala na rin naman yung reyna sa board. After king takes e2, nag-bishop e6 lang. Then rook to d1, pumunta sa open file. Knight to c6, knight to d5, king f7. Bakit nag-king f7? Para umiwas dun sa ideyang knight to c7 kung saan mapupork ang king at ang rook. After king to f7, nag-bishop e3 naman si Wesley. Then rook to b8. Na-mistake daw ayon sa computer. May atake dito sa b2, no? Kaya ang ginawa ni Wesley dito, tumira ng b2. Para wala yung atake ng rook sa b2. Pero ang pinapatira ng computer, mas maganda daw kung nag-rook a to c1. Tamang makakain pa rin ang pawn dito sa b2, pero ang lakas naman ng atake ng mga rook, nandyan ang knight, papunta ang bishop. Overwhelming para sa itim. Anyway, b3 is a good move kung titingnan ng tao, no? Kung hindi titingnan sa engine, dahil nahadlangan nito yung idea ng rook na pagkain sa b2. After b3, tumira naman si Magnus ng rook to b7, pero mas maganda daw kung pumunta sa open file, rook to c8 sana. Then knight to d2 lang, ipinapatira pa rin ng engine kay Wesley yung rook a to c1, knight to b4, dinagdagan ang umaatake dito sa knight na nasa d5. Kaya ang ginawa dito ni Wesley, sa halip na kainin yung knight sa b4 ay tumira ng knight to c4. Dinagdagan lang yung dumidepensa naman dito sa kabayo. Tinikman pa rin niya ni Magnus, nag-knight takes d5.
binawi yan ng pawn, may atake sa bishop, umatras yan sa d7, then nag-rook a to c1 na si Wesley. So, after rook a to c1, nag-g5 naman si Magnus, pero mas maganda naman daw dito kung nag-bishop b5 para ipin ang kabayo. Nag-knight a5 na si Wesley, inatake lang ang rook. Hindi iniwas ang rook, chumek muna, bishop d5 check, then nag-king f3 lang para umiwas. After king f3, rook d7, umiwas na yung tore, then a4, great move na naman. Bakit great move ang a4? Halos makulong na yung bishop po na iyan, no? Kontrolado yung diagonal na pwede niyang puntahan maliban dito sa a6. Pero hindi na nag-bishop a6 si Magnus dyan. Nag-e4 check lang. Kakainin lang din yan. Pero kung hindi naman mag-e4, halimbawa nag-bishop a6, meron pa rin kasing rook to c6. Ang pwede na lang niyang puntahan ay bishop b7. Yun nga lang, kakainin lang yan ng kabayo. Pag binawi yan ng tore, tutulak na yung pawn dito na suportado ng mga tore. Tutulak na yung pawn dito sa d-file na suportado ng mga tore. No? Kaya hindi na iniwas yan ni Magnus. Nag-e4 check na lang. Pagka e4 check, tinikman lang yan ni Wesley. King takes e4. Then bishop e2, inatake ang tore at gustong lumipat ng diagonal. Nag-rook d2, inatake naman ang bishop. Then bishop to h5, tumakas na, pero ang sinasuggest ng computer dito, bumalik na lang daw sa a6. Dito po mapapansin natin na malaki na ang kalamangan ng puti based sa evaluation part. Nag-rook c8 lang yan, then bishop g4. After bishop g4, nag-bishop c5 lang, pero mas maganda daw kung knight to c6. Then f5 check, umatras lang yan, e3, great move. F4 check, king e4, umalik at great move ulit. After king e4, nag-bishop takes c5 na si Magnus. Nag-rook takes c5 naman si Wesley. Pero bakit hindi pa yung rook ang kinain? No? Pinili pang bawiin yung bishop siguro dahil medyo nakakaalangan na may pair of bishop ang itim. Hindi ako sigurado doon. Ituloy natin. Nag-rook b8 lang yan. After rook b8, mistake ito. Mistake daw ito ayon sa engine dahil may tiradang knight to c6. Pinakita ni Wesley so yun, nag-king to d4 lang siya, pero balikan natin sandali. Bakit knight to c6 ang ipinapatira ng computer? Kapag nag-knight to c6 po iyan, atakado ang rook, may idea pang knight to e5 kung saan mapupork ang isa pang rook at ang king. Itira natin. Halimbawa, nag-knight to c6 nga si Wesley. Pwede namang mag-rook to e8 para depensado. Ganon pa rin, pupunta ang knight dito sa e5. Di lang nag-loading agad yung evaluation bar. Ayan, nag-loading na. Atakado ang rook at ang king at ang bishop. No? So dito, pwede yung kainin na ng rook. Pag kinain, mapapalit-palit, lalabas na rook ang kapalit kabayo. Kapag hindi naman kainin, sabihin nating umiwas ang king nagpunta sa g7, iiwas lang din itong king papuntang b4. Then, libre pa rin itong dalawa. Kapag umiwas yan, kakainin yung bishop. So, one piece up para sa puti. Kaya ang ipinapatira dito ng computer ay knight to c6. Pero hindi yung nakita ni Wesley. Balikan natin, ang itinira niya ay king to d4. After king to d4, tumira lang ng bishop e6. Si Magnus, hindi pwedeng kainin, no? Nakapin. Nag-knight to c4 naman. Then king f6, king c3, bishop f7. Pero mas maganda daw kung isinagad na dito sa g8. Rook c6 check. Rook c6 check. King g7, umiwas lang. Nag-d6, tinulak na ang pawn. Pass pawn must be pushed, sabi nga nila. Then, rook b to b7. Inatake lang yung pawn sa b3. Kaya nag-knight to a5 si Wesley para atakihin ang rook at depensahan ng pawn sa b3. After that, nag-rook to d7 lang si Magnus. Binalikan yung pawn dito at hinarangan para hindi makapromote. Nag-rook to c7 naman si Wesley. Pinalit na yan
ni Magnus kinain. Kain, then rook to c8 para harangan ulit itong nagmamarchang pawn ng puti. Nag-rook to d7 naman si Wesley. So dito, umiwas naman sa agad yung hari sa nagtatangkang pag-atake ng rook. Pumunta siya sa f6, then knight to c4. Pero mas maganda daw kung knight to c6, no? Bishop e6, inatake lang ang tore. Kumain lang yan ng pawn dito sa h7, then bishop f5. Inatake ulit ang rook. Pero hindi na yan pinansin ni Wesley, so tumira lang siya ng knight to d6, nag-resign na si Magnus Carlsen. Dito po, kung kainin yan ng bishop, kakainin lang itong rook din sa c8, makakapromote na ang pawn later on. Kaya nag-resign na si world number 1. Sa larong ito, panalo si Grandmaster Wesley So. Congratulations sa kanya. At bago tayo magtapos, mag-solve muna tayo ng isang chess puzzle. At ito po ang puzzle na isa-solve natin ngayon. White to move, ano ang tamang tira para sa puti para ma-maintain ang malaking kalamangan. Ang tagal ng evaluation pa rin. Alright, white to move, ano ang titira dito ng puti? Una muna tignan natin, ano bang meron sa posisyon? Number 1, merong pawn na malapit na mag-promote. Number 3 agad after number 1. Number 2, pwede yan depensahan ng rook pero kontrolado yan ng bishop. Okay, so move number 1, pause nyo muna kung ayaw nyo po munang makita ang sagot na galing sa akin, pero kung nakita nyo na, tuloy na natin. Nag-A7 lang ang dito. Ngayon, anong ititira ng rook? Eh hindi nga siya pwedeng pumunta sa A1 dahil kontrolado yan ng bishop. Gagawin, mag-rook takes H2 muna. Na kung sakaling mag-promote ang puti, pero rook takes H8, naka-check, then makakain din yung ipin-promote. Kaya dito, ang itinitira ng puti, sa halip na mag-promote, bishop to B2 muna. Uy, kain lang yan, oh. Kahit na, pag kinain yan, edi ipopromote na. No? Pag kinain ng rook, promote na agad. Pagka naman ang ipinangkain ay king, eh kailangan munang mag-king to G8 para wala yung rook to H8 kung saan tatagos ang atake ng tore. Wala na ring rook to H2 para antabayanan yung pag-promote dahil naharangan ng king. After that, tumira na lang ng knight to F5 ang itim, and then pwede nang mag-promote. Wala nang makakapigil sa pawn sa kanyang. Congratulations po sa mga nakakita ng tamang sagot, at hanggang sa muli, sa susunod na lang po ulit nating video, magkita-kita tayo. God bless po at bye-bye!